This week, hindi man po tayo ang pinagmulan, pero hindi naman masama to celebrate and to remember the Holy Week. Okay? At bilang Christian country, ay isa po tayo sa merong long holidays po sa linggong ito, no? But we should understand the really significance. Ano po ba yung kahalagahan ng Holy Week at ano po ba ang meron dito sa banal na linggong ito? Because this week is filled of plans, traditions, and even some rituals. Okay, yung mga traditions and rituals, may mga nanatili pa rin sa linggong ito. Muli kayo magkikita ng mga moryon. Yan. Okay, although hindi tayo marinduke, hindi tayo pinamalayan, at excited dyan yung mga bata. Sa linggong ito, magkikita kayo sa ibang lugar. I do believe do sa Rizal. Hindi ko alam kung hanggang meron pa. Ay lagi naming inaabangan yung sinakulo. Okay, alam niyo yung sinakulo? Okay, yung parang may drama sa harapan. Sa ibang lugar, may mga nagpepenitensya, may mga nagpapapako sa krus. Iba't ibang tradition and rituals. At nababago na ito ng panahon. Na yung dating bawal maligo ng Sabado ay ngayon ay punong-puno na ang beach. Okay? May mga ganyan tayong plano na hindi rin naman masama na tayo minsan nagpapahinga, nagbabakasyon. Sabi nga ay Holy Week na, tinatawag na ako ng dagat. Talagang yan ang naging na ngayon nababago na yung tradition, di ba? Yung mga bawal kumain, mas lalong kumakain ng tao ngayon. Okay, at that's the problem if it's unbiblical. Pag unbiblical, talagang nababago po. Pero walang masama. Pero we should understand that sa ating pong buhay ay kailangan na unawaan natin yung significance ng Holy Week. And how are we going to celebrate this Holy Week? Meron tayong mga plans. It could be, samantalahin natin yung pagkakataon na sem break, may mga bakasyon, yung iba mga camp, yung iba naman ay family time, yung iba ay panahon ng general cleaning, yung iba naman ay iba-ibang kaparaanan. But bilang Kristiyano, dapat naiintindihan natin how we should celebrate and remember this Holy Week. And we must understand that celebrating Holy Week, it is not what we can do and what we are about to do, but it is all about what Christ hath done for us. Ang Holy Week ay hindi patungkol sa kung ano ang plano mo ngayong linggong ito. Ang Holy Week ay hindi rin patungkol sa kung ano ang kaya mong gawin para kay Kristo, although somehow, but ang concept ng Holy Week, it is all about what Christ hath done for us. Ito po ay pinapaalala sa atin kung ano po, okay, ang ginawa ng Diyos, hindi lang para sa akin, hindi lang para sa iyo, kundi ano ang ginawa ng Diyos para sa sangkatauhan. Yan po yung gospel. When we say gospel, ay maraming kahulugan, but ito po yung kabuuan na naging buhay ng Panginoon, na minsan pa, merong Diyos na iniwan ang kanyang bayan ng langit, iniwan ang kanyang trono, upang magkatawang tao, upang lubos na maunawaan at makaunawa sa kalalagayan ng tao. Ngunit sa kanyang pagdating sa lupa, hindi siya naparito upang maging hari, kundi naparito siya upang maging alagad, at hindi lamang alagad, kundi ang kanyang pinakang misyon ay tagapagligtas. Siya po ay napatay para sa ating mga kasalanan, at ang pinakang mahalaga, siya po ay muling nabuhay na magmuli. Ang tinatawag po doon ay resurrection. Yun po yung divine term na ina-attribute natin what makes our God different from other gods. Alam niyo po, maganda na ang Diyos ay nagpakumbaba, na tinalikuran ang bayan ng langit at bumaba dito po sa lupa. Magandang kwento yon na merong Diyos, na merong ganong klaseng pagpapakumbaba. Magandang kwento yung merong Diyos na kung saan ay sa kababaang loob isinilang sa lugar ng Bethlehem sa Sabsaban. Napakagandang kwento na merong Diyos na kung saan siya po ay naging alagad, siya po ay naghuhugas ng paa, siya po ay nagpapagaling, siya po ay nag-miracle, siya po ay nagpapalakad ng mga pilay, nagpapagbigay ng linaw sa mga bulag.
Magandang kwento yung merong Diyos na napako sa krus at tinubos ang ating mga kasalanan. Pero alam niyo po, anumang ganda ng kwentong yon, kung ang Diyos ay dumating sa lupa at namatay, pero kung yung kwento walang Diyos na nabuhay, hindi po buo at walang saysay ang kwento na yon. Ang kahalagahan po ng resurrection ay ipinakikita sa atin na yung Diyos na ating pinaniniwalaan at pinananampalatayan, na yung pinakang kinatatakutang bagay ng tao, yung kamatayan, ay merong Diyos na pinatunayan niyang kaya niyang pagtagumpayan, siya ay nabuhay na magmuli. Meron tayong sinasabi that we must follow the leader, na kung saan, kung meron kang gustong maging kahinatnan sa buhay mo, sundan mo yung isang tao at tingnan mo ang kanyang mga yapak, ang kanyang mga pinagdaanan, hindi lang pinagdaanan, tingnan mo ang kanyang naging hantungan. Sapagkat kung ang hantungan niya ay miserable, kung ang hantungan niya, ang dulo ng kanyang hantungan ay hindi maganda, hindi rin magandang sundan. Alam niyo, ang pinagdaanan ng Panginoon, masasabi nating hindi maganda. Maaring may mga sufferings, maaring may mga problema, may mga persecutions and betrayals. Pero hindi lang ang tinitingnan natin yung hindi magandang kanyang pinagdaanan, pero yung naging hantungan ng Diyos. Sa lugar ng kamatayan, pinatunayan niya, there is a resurrection. May panahon ng pagkabuhay ng magmuli at pagbabalik sa langit. And this what makes our God different from other gods. Na maraming Diyos na kinikilala sa mundong ito. Pero anong pinagkaiba ng Diyos na meron tayo? Kiniklaim ng bawat isa ng mga iba't ibang relihiyon, world religion, that we have different gods. Pero ang wala pong kwento na kung saan ang Diyos nila ay muling nabuhay na magmuli. Their body still lies, nandun pa rin sa lugar ng mga sementeryo. Pero ang Diyos natin, siya po'y Diyos na buhay. And because He lives, we can face tomorrow. We can face not just tomorrow, but because He lives, we have a blessed hope of our glorious place in heaven. Salamat sapagkat naniniwala tayo na lahat ng ating ginagawa ay hindi walang kabuluhan, sapagkat ang ating pinaglilingkuran ay isang Diyos na buhay. Aanhin mo ang mga sakripisyo, aanhin mo ang anumang pagtawag, aanhin mo ang anumang panahon na iyong linagak kung ang iyong Diyos ay patay na at hindi na bumango magmuli. Pero ang Diyos natin, siya ay Diyos na buhay. Marami pong account regarding the resurrection of Jesus Christ. But let's look in the book of John. In fact, the whole chapter, ito po yung ating binasa at babasahin pa. Ito po ay patungkol dun sa isang araw matapos po ng kamatayan po ng Panginoon. Hindi natin pag-usapan yung, alam naman natin, yung Holy Week, nag-umpisa siya sa triumphal entry, pagpasok ng Panginoon, araw ng Lunes, araw ng Palaspas. Okay, Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Okay, and then pagkatapos po nun ay nagkaroon na po ng betrayal, merong Last Supper, and then nagkaroon po ng mga paghuhukom. And then by Friday, by Thursday, Friday, ay ito na nga po yung iginawad sa Panginoon ang kaparusahan ng kamatayan. And then dito na po tayo sa isang araw matapos po pagkamatayan ng ating Panginoon. So we can see some life lessons from the resurrection of Jesus Christ. So again, turn your Bible in the book of John chapter 20. Okay, unang-una po, nais kong basahin nyo sa wikang English. Sabay-sabay po kayo. John chapter 20, verse 1, John chapter 20, verse 1. Everybody, read loud and clear. Begin. Okay, babasahin ko po sa wikang Tagalog. Madilim-dilim pa, early in the morning, ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan at naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan.
Okay? So pagkamatay ng Panginoon, wala na magagawa, magsiuwian na, tapos na, na-condemn na. Kumbaga, walang pinagkaiba nung nakita natin yung last time, yung ating dating presidente, ay nadala na sa Hague, wala na, tapos na, uwian na. Kumbaga, finish na. So, ganun din po ito, nung ang Panginoon po ay na-condemn, hindi lang na-condemn, kundi napatay na, nag-uwian na po ang mga disipulo, but early in the morning, maaga pa lamang, hindi pa po sumisikat ang araw at madilim pa lamang, ito pong si Mary Magdalene ay binisita na agad ang puntod ng Panginoon na kung saan nung unang araw, ang puntod po ay maaaring sila po ay nasa kuweba at ito po ay tinatakluban ng bato at nakita nga po ni Mary na wala na po yung taklo, but I want you to see first, isang bagay na natutunan natin dito from Mary. Number 1 is the longingness for Christ. Ano po yung longingness? Yung pong pananabik kay Kristo. Longingness, sabi po, it's a day. In fact, wala pa nga sigurong 24 hours na wala ang Kristo, humanly speaking, by flesh, sa kanyang piling, ay hindi na mapakali si Mary Magdalene at hinanap niya na ang Panginoon early in the morning. May mga disipulo, may iba't ibang mga tao na maaring nakasama ng Panginoon sa kanyang buhay, but it was Mary Magdalene who first, and not just first, but earnestly, early in the morning, longing for Christ. Yung pong kanyang pananabik na makita si Kristo. At yun din po yung tinuturo sa atin dito, na nawa ay muling manumbalik at magkaroon tayo ng ng tinatawag nating kasabikan pagdating sa mga bagay na patungkol kay Kristo. Longingness brings excitement. Ano-ano po ba yung mga bagay na nagbibigay ng excitement sa atin pong buhay? Maaring excited tayo sa mga ganap na maaring mangyari sa ating buhay. Excited tayo, maraming gagraduate. Excited tayo, siguro ngayong linggong ito ay talagang nakaset up na mayroong mga bakasyon. Excited tayo na matapos yung ating bahay. Excited tayo kung ano kaya ang iririgalo sa atin sa Pasko. Excited tayo na maaring meron tayong mga gagawin sa linggong ito. Ano po yung mga nagbibigay sa atin ng excitement? Pero ang pinag-uusapan po natin ngayon dito ay yung hindi lang excitement sa mga material things or earthly things, pero ang pinag-uusapan po natin dito yung excitement or longingness pagdating po sa Panginoon. Longingness or excitement pagdating po sa mga spiritual na bagay. Longingness for Christ is longingness for worship. Yung pong kapanabikan na ikaw ay makabuhay, na ikaw ay makapunta sa sambahan or sa gawain ng Diyos upang ikaw ay makapagpuri, makaawit, makapagpasalamat, makapanalangin, at sambahin ang ating Panginoon. I think that's what lacking, not just in the world, but even to the Christians and believers today, is the longingness for worship. Yung ating excitement sa ating pagpupuri, pasasalamat, pag-awit sa ating Panginoon, parang nawawala na po yung tinatawag na longingness. Because if we will just remember all throughout the week, sa buong linggo na lamang, the goodness of God, there should be longingness or excitement to worship Him. Wala ka man nung bagay na meron sila, pero isang bagay ang meron tayo lahat sa araw na ito. Yun ay ang buhay. Yun ay ang kalakasan na maaaring binibili ng mahal ng mga nasa ospital,
na maaring ang iba ay nabubuhay lang para sa mga bagay na yon. Yun tayo ay nakatawid sa mga ating suliranin, sa ating mga gastusin. Yung makita natin ang kabutihan ng Diyos, it will give us longingness for the worship. Nawa ay hindi lang basta tayo ay makarating sa bahay-sambahan, kundi mas maging malalim pa yung ating pagsamba, na sa ating pagsamba ay nagkakaroon tayo ng mas malalim na pagsamba sapagkat nakikita natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Sa buong linggong ito, anong bagay na ginawang mabuti ng Panginoon sa buhay mo? Longingness for worship. Diba? Sa ating pag-aawit, makikita dyan kung gaano you are longing to worship Christ. Sa ating pananalangin, sa ating pananambahan. Not just longingness for worship, but longingness for the Word. Pananabik na makarinig ng salita ng Diyos. Ng salita ng Diyos. Sa buong linggo, iba't ibang bulong, iba't ibang salita ang ating nababasa at napapakinggan. But there's such a place and there is such a time na Diyos naman, tinig ng Diyos ang ating naririnig. Longingness for the Word. Yung kasabi ka na masyado ng toxic ang aking isipan, ang dami ko na gusto ko naman makarinig ng salita ng Diyos. Not just longingness for worship and for word, but longingness for the works. Not secular works, but the works of God. Yung namimiss mo, yung nananabik ka sapagkat may gagawin na naman ako para sa gawain ng Diyos. Yung nananabik ka, hindi dahil usual na ginagawa mong trabaho sa secular, yung nananabik ka sapagkat alam mong ito naman yung panahon na ang trabaho ka naman ay para sa Diyos. Are you still having longingness for the works of the Lord? Nasasabik pa ba tayo pagka alam nating may choir? Worship team, nasasabik pa ba kayo pag alam nyong Sabado, tutugtog na naman ako sa Panginoon? Drivers, multimedia, nasasabik pa ba kayo sa inyong ginagawa? Everyone. Nasasabik pa ba tayo pag alam nyong may panawagan na kailangan sa church na may maglilinis, magluluto, tutulong? Nasasabik pa ba kayo when there is a call to the works of the Lord? When is the last time you get excited to worship? When is the last time you get excited to hear the word and to engage in the work? I remember during pandemic 5 years ago, we are all excited to worship the Lord. Nauhaw tayo sa salita ng Diyos, nauhaw tayo sa pananambahan sa Diyos, nauhaw tayo sa mga ministries. Ba't ngayon kayang tayo ay may kalayaan na? Ganun pa din ba? We may weekly come to worship place. You may weekly hear His word. You may weekly engage in His works. Pwedeng linggo-linggo nandito tayo, pwedeng linggo-linggo nakikinig tayo, pwedeng linggo-linggo nasa ministry tayo. But the question is there still longingness and excitement pagdating sa Diyos? Because it's another thing to be there, and it's another thing to get excited and to long just to be there. Mga kapatid, alam ko napapagod din tayo, nabe-burnout tayo, but don't let it be a ritual or just a routine. Pag ang pinag-uusapan ay patungkol sa bagay ni Kristo, let us have longingness for God Himself. We are longing for His provisions. Excited tayo pagka alam nating may paparag na blessings, pag may provisions. We are longing for His protections. Talagang hinahanap natin yan. We are longing for His promotions. But we should long for Christ Himself. Why? Because longingness
it brings excitement. Kaya nga sabi doon, I was glad when they say, let us go into the house of the Lord. Yung pananabikan na alam mong ang pag-uusapan, ang pupuntahan, ang gagawin, ang papakinggan naman ngayon, ay mga bagay na patungkol kay Kristo. Longingness, it brings excitement. And excitement brings punctuality. Yung kasabikan, nagdudulot ng kaagapan. Hello? Lahat. We are all guilty of this, even I. Kaya nga sabi ko, Lord, minsan talagang paulit-ulit na lang tong Sunday na ito. Paulit-ulit Sunday, paulit-ulit na lang yung prayer meeting, paulit-ulit na lang yung choir. Pero Lord, sana wag lang maging paulit-ulit. Na maramdaman uli namin yung longingness. Just like Mary Magdalene early in the morning. And if longingness brings excitement, and excitement brings punctuality, so does longingness, it brings joy. Masaya. Kaya nga, yung taong excited, yung taong may totoong longingness, may kagalakan. That's what we should ask to God. To renew, to refresh, to restore, and to revive yung ating pananabi kay Kristo. Truly, there are times that we are burned out. That's why, tuwing tayo ay pag-uusapan patungkol ay bagay kay Kristo, dapat pinapanalangin natin, Lord, yan nga ang panalangin ni David Lord, restore unto me the joy, the longingness of that salvation. Every time na kayo ay nailagay sa ministry, ipanalangin niyo yun, na Lord, sana hindi ko lang tumagampanan, kundi bigyan niyo ako ng excitement uli sa aking ginagawa. Not just a routine of ministry. That every time that we are called to worship the Lord, umaga, pagising natin ng Sunday, pinapanalangin niyo, Lord, sana ay hindi, may this worship, maybe not like before, laging may renewal, laging may longingness. And then what causes other disciples? Kasi nandun sina Peter, nandun yung mga ibang disipulo, bakit ganun na lang yung pananabik ni Mary? Di ba tayo nagtanong, bakit kung tutuusin, pwedeng lahat naman sabay-sabay na nandun ng maagap, pwedeng lahat sabik, pero bakit yung iba ay nawala yung pananabik? What causes the other disciples to come early in the morning and to have longingness for Christ? Number one, probably, they were already tired. Okay. Simula pa lang sa triumphal entry, ang Panginoon, lakad ng lakad kasama ang mga disipulo. Pangalawa, yung araw na yon, yung trial, ang pagod ng ginawa ng mga disipulo. Habol sila ng habol, nasa na si Kristo, tapos hanggang gabi, napagod na sila. Kaya yung longingness, medyo nawala na sa kanila. Alam nyo, sa ating pong buhay, hindi naman maikakatha, may kukubli na talagang mapagod. Buong linggo, nagtatrabaho tayo, buong linggo, nag-aaral tayo, na para bang talagang drain na rin tayo tulad nito mga disipulo, na nawala na yung excitement, yung longingness, yung punctuality. Pero alam nyo, ang dapat kinukonsider natin, hindi lang po yung pagod ng katawan, yung pagod ng kaluluwa. Alam nyo kasi yung pagod ng katawan, madadala yan sa tulog at gamot. Pero yung pagod ng kaluluwa at pagod ng isipan, Diyos lang ang magpupuno niyan sa buhay mo. Kung pag-uusapang pagod ng katawan, hindi naman siguro ganun kalabisan or ganun sabihin natin kapaguran, yung tayo ay manambahan, makinig ng salita ng Diyos. In fact, ang sarap pang matulog sa church. Right? Hindi naman nakakapagod pong umupo dyan, di ba? Hindi naman Hindi naman sabihin itong, naku, nakakapagod na naman, papagurin na naman kami doon. Bakit? Habang nagpipreach ba ako, tumatakbo kayo. Habang nakikinig ba kayo ng salita ng Diyos, nagpapupush up ba kayo? Hindi naman You will rest. But not just rest of physical. Rest of our soul. Ay maaring nung time na yon
lalo pa to si Peter, hinahabol to ng konsensya sapagkat dininay niya ang Panginoon, patago-tago, maring yung iba persecuted din, pero isa sa mga bagay yung pagod. At talagang napapagod din naman talaga. Sabi nga Kuya John, di ba? Yung my spirit is willing, but the flesh is weak. Di ba? Papagod naman talaga tayo. Kaya hilingin natin sa Panginoon yun, kalakasan. Di ba? Lalo pa, marami sa atin dito may edad na, di ba? Mga senior. Pero baligtad ha. Baligtad. Ang mga senior ang pinakang maagap dito sa church. Baligtad pala eh. Dapat nga nagpapahinga na sila. Yung pahingang bahay lang ha, hindi pahingang buhay ha. Okay? Dapat nga nagpapahinga eh. Pero alam nyo, yung pagod, pagka tatalunin nyo ng excitement eh. Yung isang taong may longingness at excitement, natatakluban yung pagod. Kaya minsan kahit ang lakas-lakas pa natin, kabataan tayo or kung ano pa man, tatalunin tayo ng may edad. Pag nawala yung longingness, pag nawala yung excitement. Kaya unang-unang naging dahilan dito siguro, they are tired. Pagod sila. At may considerations yon. But even though there is a reason and considerations, if your longingness is excitement, it could be greater than those reasons. Pangalawang bagay, bakit hindi nakarating? Actually, hindi ko alam kung may balak pumunta yung mga disipulo. Yung ibang disipulo, kung hindi discouraged, siguro takot. Natatakot sila. Bakit? Noong time na yun, di ba, pinagtatatanong isa-isa, disipulo ka ng Panginoon, no? Dinidinay nga, hindi po. Maaaring isipin nila, teka lang, baka may part 2 ito ah. Diba? Baka may part 2. Baka hindi lang ang Panginoon, baka pati disipulo, sunod na kaming ipako dito. Magpalamig muna tayo. Parang sindikato lang ano. Okay. Magpalamig muna tayo. Bibisita ka kaagad doon baka mamaya madaki pa tayo doon. Diba? Natatakot. At gayon din sa ating buhay. Maaaring may mga takot tayo. Natatakot tayo na magsakripisyo para sa Panginoon, na baka pag hindi ako pumunta ngayon, diba? Maaaring mawalan ako ng trabaho, wala akong kitain, maaaring bumagsak ako, maaaring hindi mangyari to, hindi ako makasama, may mga takot tayo eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, you should learn to deny yourself and take up your cross. May mga takot. But not with Mary. Kahit may gwardiya pa dyan, kahit may bantay pa dyan, hindi na ako mapipigilan sapagkat gusto kong makarating sa Diyos. Kung hindi pagod, kung hindi discouraged, kung hindi natatakot, maaring may iba pang bagay, the same reason that we have. Why many Christians nawawala po yung longingness for Christ. Tulad ng awitin natin, as the deer panteth for the water, so my soul longeth after Him. Kaya minsan may mga pagkakataon na sa ibang bagay, dinadala tayo ng Diyos upang tayo ay kulbitin at tawagin, upang bumalik yung ating pananabik sa gawain, sa salita ng Diyos, at sa kanyang mga ministeryo. Nawa kung ano mang bagay yon, sana yung bagay na kung saan tayo ay pinagpapala at hindi pinagpapalo. Sapagkat dalawang bagay pwedeng paalalahanan tayo ng Diyos na kailangan mo siya at makita ang kabutihan niya sa iyong buhay. Na the more that God bless us, the more we should long for Him. Pero may mga pagkakataon na kung ang pagpapala ang naging dahilan ng ating paglayo, may ibang remedyo ang Panginoon, ang pagpapalo. Pero kung ang pagpapalong yun ang magiging dahilan ng ating paglapit muli, it is a blessing from the Lord. Kaya huwag nating hintayin na sa pangalawang kaparaanan. Sana sa panahon na kung ano man ang meron tayo, lalo pat nasasabi nating
tayo ay pinagpapala ng Diyos. Huwag mawawala ang ating kapanabikan sa ating Panginoong Hesukristo. Pangalawang bagay, verse 2. Basahin nyo sa wikang English. Loud and clear, ready, begin. Ulit. Okay, huwag nyo isasarado, open Bible nga eh. Okay? Ready, begin. Okay. Kaya sa Tagalog ko binabasa, ano? Okay, biruin nyo, meron pa kayong slang word dyan, sepulcher. Okay? Ito, libingan lang pala, no? Tingnan nyo yung context, ha? Word for word tayo. Sabi nito, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan, tinawag ni Mary. Hindi nakita niya, pumunta si Mary doon, nakita niya, wala na ang bato, wala ang Panginoon. Takbo siya ngayon kay Peter sa mga alagad. At sabi niya, wala na ang Panginoon. Ito yung first perception nila. Okay? Kinuha nila ang Panginoon. Nako po, pati iba naman bangkay, kinuha pa. Diba? Hindi binigyan ng katarungan. Yun yung unang pagkakaalam nila, kinuha. Tinago siguro kung ano pa man. Kinuha ang bangkay ng Panginoon at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Pero hindi yun yung focus natin. Ang focus natin dito, dahil dito, patakbo niyang pumunta. Unang-una, kanino siya pumunta? Kay Peter at sa alagad. But look at the word. Kay Peter at sa alagad na mahal ni Kristo, whom Jesus loved. Ito si Mary, patay na ang Panginoon, nakitang wala sa libingan, pumunta kay Peter at sa mga disipulo na mahal ni Kristo. We can see here the love of God. Balikan natin, bago mamatay si Kristo, ano ba ang ginawa ng mga disipulong ito kay Kristo? Unang-una, dun pa lang sa Last Supper, may nagkaluluna kay Kristo. Exempted na yon. Pero yung mismong matatapat na disipulo, di ba nag-request ang Panginoon, last night ko na, samahan nyo naman akong manalangin. Abay, iniwan, huling gabi na nga, tinulugan ang Panginoon. Nako, wag kayo tutulog pag ang usapan patungkol sa Panginoon. Tinulugan ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ba kayo makatagal ng ilang oras, ilang minuto? So, ito mga disipulong ito yung mga mababa ang pasensya pagdating sa Panginoon. Ito yung mga disipulong ito yung mga disipulo na kung saan nawala na yung longingness talaga sa Panginoon. Unang-una, ito yung mga disipulo, yun yung ginawa. Pangalawa, may nag-betray. Pangatlo, si Peter mismo, 3 beses niyang pinagkalulo ang Panginoon. Kasama niyo ba ito? Hindi po. Hindi lang si Peter, lahat sila, nagtakbuhan na. Yung mga nagsisigawan nung Lunes na, Hosanna, Hosanna. Kasama na mga disipulo doon, salamat, praise the Lord. Nasa na, nawala. Nagtakbuhan, wala man lang nakapagbigay ng proteksyon sa Panginoon. In fact, yung mga hindi pa kilala ng Diyos, ang mga nagdatingan upang tulungan siyang bumuhat ng cross, upang bilhin ang libingan, nawala. At pero kung marami mang mga taong nandoon na maaaring inaasahan ng Diyos na huling araw ay tutulungan siya, ipagtatanggol siya, siguro walang iba kundi yung pinakang disipulo. Kahit nyo na lamang. Kumbaga, ito na yung aasahan ko. Pero lahat sila walang nagawa. Kung ikaw si Kristo, at tulad lang ng isang tao, halimbawa, tao lamang, at mabubuhay kang muli sa iyong huling yugto ng buhay, babalikan mo yung pinagagawa ng mga disipulo, gugustuhin po ba silang makita? Or maaaring kung bilang isang tao lang, ayoko nang makita yung mga yan, tandang-tanda ko ang huling ginawa nila sa akin. Walang isang salita yan si Peter. Yang sina John Mark, sina Didymus, iba pang mga disipulo, nasa na? Yung mga yan, huling minuto na, hindi pa ako sinamahan sa pananalangin. Maaring, kung ito'y tao lamang, magkikimkim ito ng sama ng loob. Kung ito'y tao lamang,
Maaring ito po ay hindi lamang magkikimkim, kundi maaring sila ay buweltahan or gantihan sapagkat may mga nag-betray or kung ano pa man. Pero sabi dito ni Mary, pupuntahan ko ang mga disipulo, lalo na yung si Peter, yung nag-deny kay Panginoon, sa Panginoon, pupuntahan ko sila. Why? Sapagkat alam kong mahal sila ni Jesus. Mary knows that Jesus still loves them in spite of being impatient, in spite of denial, betrayal, shortcomings, sin. Alam ni Mary na ang damdamin ng Diyos ay hindi lang tulad ng damdamin ng tao. Ito'y damdamin ng isang Diyos na mapagmahal. And that's the love of God. In spite of na katulad ng mga disipulo na maraming pagkakataon na dininay natin ang Diyos, inaasahan tayo ng Diyos. Maraming mga pagkakataon na maaring tayo ay mga naging may pagkukulang sa Diyos. May mga naging kasalanan sa Diyos. May mga pagdududa sa Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng yon, tulad ng mga disipulo, nandun ang pagmamahal ng ating Panginoon. Salamat na lamang, sapagkat siya'y Diyos. Ang mga tao, maaring magkimkim ng sama ng loob at may hangganan ng kapatawaran. Because we are vulnerable sa ganung bagay. Pero siya ay Diyos. That's the love of God. Once He loved you and once He saved you, no one can separate you from the love of God. Romans chapter 8. What shall separate us from the love of God? Shall tribulation or distress or famine or persecution or nakedness or sword? Ano man yan, kahirapan, kalungkutan, kasalanan, walang makapaghihiwalay sa pagmamahal sa iyo ng Diyos. Salamat na lang sapagkat ang kanyang damdamin ay hindi lang damdamin ng tao, kundi ang kanyang pag-ibig ay pag-ibig ng Diyos. The love of God. Kaya anuman ang ating nagawa, anuman ang ating mga pagkukulang, merong Diyos na handang umibig sa atin at tayo ay tanggapin. Verse 3, 4, 5, and 6. Okay? Next. Verse 3, 4, 5, and 6. Verse 3, sabay-sabay. Loud, ready, begin. Okay. The third point is the last, but not the least. Okay. Puro L kasi yan, ano. Yung kwento, di ba, sinabi ni Mary kay Peter tsaka sa mga disciple, wala na ang Panginoon, baka may kumuha or kung ano pa man. Sina Pedro, okay, si Pedro, tapos yung mga alagad, nagpunta sa libingan. Tumakbo. So, tumakbo daw sila. At sa pagtakbo nila, ngunit si Pedro ay naunahan ng isa. So, siyempre, si Pedro agad ang unang nakaalam. Unang tumakbo si Pedro, si Peter, pero may umovertake na isang disipulo. Okay, yun yung kwento ha, may umovertake. Teka lang, nauna si Peter eh. Siguro, mas bata-bata yung disipulo. Teka, umovertake. So, pagkatapos nun, yung naka-overtake, di ba may umovertake kay Peter, nandun na sa may kuweba. Nakita yung kuweba na bukas. Ang ginawa niya, sinilip niya yung kuweba. Pero hindi siya pumasok. Tapos dumating ngayon si Peter, yung panghuli, walang hesitation, walang silip-silip, dumiretso siyang pumasok sa loob ng kuweba upang tingnan ang Panginoon.
Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita niya ang telang ito. So you can see, nauna si Pedro, na-overtaken, pero kahit na-overtaken, nauna pa uli. Ang lesson dito, the last but not the least. Lagi nating naririnig yan, di ba? But let's put it into a spiritual context. Bakit kaya, kung tutuusin, nauna na yung isang disipulo, pero naunahan pa uli siya ni Pedro? Kasi sinabi, nauna na eh. Bakit nauna si Pedro, the last, but not the least? Siguro, kung hindi binention kung sino man yung disipulong nandun na, nasa entrance na, bakit nauna pang makapasok si Pedro? Unang-una, siguro, katulad ng the same na dahilan kanina, natatakot. Hindi ko alam kung sa multo ba o sa gwardiya o kung sa ano pa man, natatakot siguro kaya hindi tumuloy. Pangalawang bagay, siguro nagigilty. Siguro iniisip niya, teka lang, matatandaan ko yung ginawa ko sa Panginoon kahapon. Paano kung buhay yan or magpakita yan? Kahiya-hiya naman. Parang hindi siguro siya handang humarap sa Panginoon. Pangatlo, prejudice lang ito, possible. He may be motivated by peer influence. Anong ibig sabihin nun? Yung dahilan ng kanyang pagpunta doon ay naghihintay siya ng kasama. Na pag walang kasama, hindi siya tutuloy. Hindi siya pupunta. Merong fear, may guilt, siguro may hesitation, nag-aalinlangan, nahihiya, but not with Peter. Natatakot rin siguro si Peter kung ano man na meron doon. Pero si Peter, although he denied Jesus Christ at this time, wala nang pag-aalinlangan, nawala na yung takot niya. Handa akong muling harapin ang Panginoon. Maaring nagigilty rin si Peter. Nako, sa dami-dami ng mga disipulo, mukhang akong tatandaan ng Panginoon. Pero, tinalikuran ni Peter. Not by peer influence. Hindi naghihintay ng kasabay si Peter. And not by hesitation or pag-aalinlangan. Alam nyo, sa ating pong buhay, ito rin yung mga ilang bagay na minsan, kahit paanong tulin natin, bakit hindi tayo nakatatapos ng ating takbuhin sa ating pananampalataya at paglilingkod? Maaaring iba natatakot kung ano mga sakripisyo na pwede nilang iwan, or maaaring iba nagigilty. Nako, ang tagal-tagal ko ang dami kong kasalanan sa Panginoon, ang dami kong pagkukulang. Yung iba naman siguro, motivated by peer influence, naghihintay, teka lang, ako lang ang papasok, nasaan na yung kasama ko? Diba? Naghihintay. O yung iba naman nag-hesitate, papasok pa ba ako? Nakakahiya, makakabalik pa ba ako? Alam niyo yun yung mga bagay na yun yung dahilan kung bakit minsan hindi tayo makalapit kay Kristo. At may mga pagkakataon na one of the saddest thing sa buhay ng isang Kristiyano, yung nakasilip ka na pero hindi ka pa nakapasok. May mga pagkakataon sa takbuhin natin bilang Kristiyano, matulin tayo dati, may mga pagkakataon na bumagal tayo. At doon sa pagbagal natin, parang minsan na-discourage na tayo, uy, nakakahiya na, ang tagal na. Uy, nakaka-guilty naman. Tapos minsan, nakapasok na ulit tayo sa Diyos. Nakapakinig na tayo. Nakasilip na, pero hindi tumuloy. Hindi nagtuloy-tuloy yung pagbabalik. Natutuwa ako, may mga nag-comeback. Lahat naman tayo may testimony of restoration again, second restoration. Yung from backsliding, matagal tayong nawala, pero nung tayo nakabalik, at least nakapagtuloy-tuloy na talaga. Pero may mga nagbalik, nakasilip lang, pero hindi talaga pumasok ng tuloy-tuloy. Yun ang nakakahinayang eh. Nakabalik ka na. Siguro because of fear, because of guilt, because of hesitation, because of discouragement, hindi ka pa nakapatuloy. Don't hesitate to come to Christ. Nahuhuli ka man, nagiging mabagal ka man, may pagkukulang ka man,
Sapagkat ang takbuhing Kristiyano ay hindi ito paunahan o pabilisan. Ito'y patapangan sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay at patatagan sa paglilingkod. Wala sa paunahan o pabilisan yan. Ang mahalaga, matapos mo. May mga period talaga na katulad ni Peter. May mga pagkakataon talaga na maaring naunahan ka ng iba. Maaring na-overtaken ka. Maaring nadapa ka dun sa daan. Maaring bumagal ka. Pero katulad ni Peter, naunahan man siya hanggat may lakas. May mga time na maaring tulad kay ni Peter, pwede niyong isipin, ay nako, dati ako yung una, naunahan na ako. Maaring inisip mo, umiidad na tayo, matagal na tayo. Pero ang usapin ni Peter, hindi lang naman to yung nasimulan ko na dati, hindi yung nauna ako dati. Ang usapin dito, yung matapos ko. Maaring ng iba sa inyo, matagal nang naglilingkod sa Diyos at nauunahan na kayo ngayon. Maaring nakikita natin, may mga bago na, may mga tumatayo na. Pero hindi issue yun kay Peter, natitigil na ako, sila-sila na lang, tama na. Para kay Peter, hindi, may sarili akong takbuhin hanggat makapasok ako dun muli sa Panginoon. At kung tayo naman yung pangalawang disipulo, na maaring tayo ay nahuli, tapos biglang naging una, ang goal dito ay hindi yung papaanong nagsimula, hindi yung gitna, kundi yung pagtatapos. It's not how we start, but how we end. Sa anumang patimpalak, ibinibigay, rene-recognize, hindi yung ang bilis nung simula, hindi yung ang bilis nung gitna, yung nakapagtapos. Young people, panahon natin ngayon, masigasig tayong tumatakbo. May mga time babagal din tayo. Pero bumagal man tayo, subukan nating, di ba, nagpipitness for Christ tayo, di ba, hindi naman laging takbo yun, may lakad lang. Kaya nga sabi ko doon sa iba, ang pinakang pahinga nyo na lakad, di ba, sinasabi ko Kuya Ding, ang bilis mo una, nakatatlo ka naman, sabay upo na. Ay talo ka pa nung lakad-lakad lang, pero naka-8, naka-10, talo ka sa ikot. Ang pinakang pahinga mo, habang nagpapahinga lakad, ganun din sa ating gawain, may mga time na napapagod, pero hindi ibig sabihin tapos na tayo. We must keep on going because the last is not the least. Pero alam nyo, ang maganda sa storya nung dulo, kung babasahin natin mamaya, nakapasok din yung disipulo. Nakapasok din yung isa, dati patingin-tingin lang. Alam nyo kung bakit? Merong isang Peter na buo ang loob na magpatuloy. Alam nyo, may mga tao man na nakakalungkot, mga Kristiyano, na maaring gustong makapasok, pero tinitingnan nila ang buhay nyo. Ano bang ating napala nung tayo muling nakapasok? Tayo ba'y nasunog? Tayo ba'y pinako? Tayo ba'y... Hindi, sapagkat through our life, they can see the grace of God, na mapagbiyaya ang Panginoon, mapagpatawad ang Panginoon, may kaparaanan ng Panginoon. Kaya, katulad po ni Peter, naging patotoo ang kanyang buhay, na maaaring itong isang alagad na ito, may iba't ibang dahilan upang siya hindi na magpatuloy. Pero dahil mayroong Peter, may nahikayat na makapasok at magpatuloy. May this be our testimony, the grace of God. Number 4, the last. Last na siguro Okay. Verse 7. Okay, verse 7. Tingnan nyo. Hulaan nyo yung ating pang-apat na salita. Okay, letter L. Verse 7, ready? Begin. Verse 8. Okay. Na pang-apat, letter L. Anong nabasa yung letter L dyan? Okay, the linen. Okay, linen. The linen clothes. Very significant yung linen clothes sa pagkamatay ng Panginoon. May dalawang klaseng clothes. When you born and when you die. Okay? When you born, ang tawag doon is swaddling clothes. Meron pang gumagamit ngayon yung binabalot, di ba? Para makompress, hindi makagalaw masyado, para hindi malikot, para makatulog. For comfort, for caress, or for heat of the body.
Swaddling clothes. Yun po yung binalot sa Panginoon, swaddling clothes. Na kung saan it speaks about God's humility, na tulad ng isang tao, kailangan niya rin ng care, naiinitan din siya, humanly speaking, bagamat siya ay Diyos. It speaks about His humility. Siguro kung siya pinanganak sa palasyo, hindi lang basta swaddling clothes ang ibabalot sa kanya. Pero ito pinapakita na merong Diyos na isinilang hindi para maghari-harian dito sa lupa, kundi merong Diyos na isinilang na may pagpapakumbaba, na nais na maglingkod, hindi lang nais maging hari. Pero yung kamatayan, almost the same, pero ang tinatawag doon is linen clothes. Yan, binabalot yan. Iba pa yung sa damami, okay? Yon sa Israel, nung kami nasa Holy Sepulchre, meron dong isang plot na plywood na kung saan they believe, yun daw yung wood na pinaglapagan ng Panginoon, tas may tela doon, may panyo pa na parang may mukha ng Panginoon, but I doubt, okay? Alam yan ni Ate Glycis. Meron dong lugar na kung saan ito yung lugar at ito yung tela na ibinalot sa Panginoon. Okay? Ang tawag doon, linen clothes. Swaddling clothes is for birth. The linen clothes is when you die. Almost the same ng pambalot. Ang significance niyan, nung ang Diyos ay pinanganak pa lang, He was born to die. Pinanganak pa lang ng Panginoon, ang plano na mamatay. Meron bang pinanganak ang plano sa inyo mamatay? Okay? Kahit nga biik hindi ka nagpaplano ko, pagkabuhay, mamamatay ito ha, dapat ang plano natin mamatay. Hindi. Ang plano ng mga magulang ay talagang igagapang para lang mabuhay. Sapagkat walang pinanganak na, teka lang, meron din pala. Yung baboy Dito ang baboy Ang baboy talagang dinisin yung alam mo nang papatay na agad sa umpisa pa lang Okay, sabihin natin ganun ang tingin sa Panginoon. Naging baboy ang kanyang buhay sa lupang ito. Okay, naisip ko lang yun. Pero sa tao, okay, sa tao tayo. Walang taong pinanganak na ang plano, ito ay ating lulutuin, ito ay ating ililitso. Wala. But Jesus Christ, yung pagkakabalot sa kanya sa kapanganakan, yun din ang babalot sa kanya sa kamatayan. Because He was designed to be born to die. Kung tutuusin maaring ang plano sa Diyos ay maging hari dito. Kaya nga dismayado itong mga Israelita Kasi in-expect nila, yung Messiah ay doon ipapanganak sa Jerusalem, sa palasyo. At mayroong crown, may kung ano-ano. Sabsaban lang pala, hindi yan Diyos. Sino maniniwalang Diyos yun? Kasi nga, ang disenyo ng Diyos Ama, you will not be born to be a king here. You will born to die. Kaya alam nyo, maliwanag po ang plano ng Diyos sa sangkatauhan na bakit merong Kristo na ipinanganak sa lupa sapagkat merong Kristong kailangang mamatay. Sapagkat sa pamamagitan lang ng kanyang kamatayan, magkakaroon ng katubusan ang ating buhay at kasalanan. Tandaan natin to. Bakit Jesus is the only way, the truth, and the life? Nag-iisa. The way, the truth, and the life. No man cometh after Him, unto the Father after Him. Kung may ibang daan, kung may ibang totoo, at kung may ibang buhay, para ang tao ay maligtas at makarating sa langit. Kung ang paraan, pwede naman ang relihiyon, ang daming relihiyon nun, bakit kailangan pa niyang bumaba? Kung ang paraan ay sa pamamagitan ng mga propeta, ng mga apostol, ng mga hari, ang daming hari at propeta nun, bakit pa niya kailangan bumaba? Kung ang kaparaanan ay sa pamamagitan ng sakripisyo, pag-aalay, ritual, donasyon, naggigibing na sila nung Old Testament pa lang, nagsasacrifice na, bakit kailangan niyang bumaba sa lupa? Kung baptism, nandyan si John the Baptist. Bakit kailangan pa niyang bumaba? Kung meron naman pala sa lupa na paraan ng kaligtasan. Kaya siya bumaba, sapagkat walang anuman at sino man sa mundong ito ang makapagliligtas. Tanging siya lamang. That's why He was born
to die. Kaya bagay din sa atin yung kantang, I was born for you. Diba? Alam nyo ba yon mga kabataan ngayon? Pinanganak siya para sa atin at namatay siya para sa atin. Lessons from resurrection. Walang masama kung papaano nyo man i-celebrate. Wag lang yung talagang masama. Pero yung mga usual way, walang masama naman na tayo mag-relax, pero sana alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon at yung mga lessons na itinuturo sa atin sa Panginoon. Nawa ngayong week na ito, muling ma-renew, muling ma-refresh yung ating longingness for Christ na Lord. Pag-usapang worship, medyo dagdagan nyo naman ako ng excitement. Kaya minsan ang hirap ng ilakad ng aking paa, ibuka ng aking bibig, ibigay ng aking kamay, kasi nawala na yung longingness talaga. Lord, sana yung maintindihan ko at maunawaan ko yung pag-ibig nyo, the love of Christ. Lord, kung ako man ay nahuhuli, sana makahabol ako. The last but not the least. And Lord, thank you for the linen clothes because you are born to die. That's why this Holy Week, may we get nearer and nearer to Christ and to His cross.